dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, pakinggan nyo to. Mga mom, mga father, brother, 'di ba, mga kapatid, hindi na po mangyayari 'yan. Oh, hindi na daw mangyayari. Oh. Kaya naintindihan ko ang INC na ang kanilang layunin ay para pag-unite ang bayan. Pero sir, mga mom, mga father, brother, 'di ba, mga kapatid, hindi na po mangyayari 'yan. Okay, hindi na daw mangyayari. Sino ang ayaw ng kapayapaan? Sabi ko naman sa inyo, ilang live na nating sinasabi ko sa inyo rito na sunod-sunod. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay bukas sa kapayapaan. Etong mga ito, sarado na yung kanilang bakuran. Sarado na yung pintuan. Ayaw nila ng kapayapaan, mga kababayan eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo, mamili na lang kayo. Sa tumatawag ng kapayapaan o sa ayaw ng kapayapaan at ang gusto at layunin ay kaguluhan. Eto pa isa. Alam nyo ba na si Sara Duterte ayaw niyang matuloy ang eleksyon? Ayan mga kababayan ha. Ayaw nila mga kababayan na matuloy ang eleksyon kasi desperado na sila. Desperado na sila mga kababayan. Ayaw ng mga Duterte group na matuloy ang eleksyon dahil mga kababayan? Dahil po mga kababayan ang eleksyon na mangyayari, matatalo na mga Duterte. Mapapahiya na sila ng malalalalo. Kung ngayon napapahiya na sila, mas lalo silang mapapahiya at mawawalan na sila ng asim. Oo, kahit alat, wala na. Oo. Pait na lang ang matitira. Mawawalan na sila ng asim, mawawalan ng lalo ng tamis. Pati alat, ultimo alat, wala na. 'Di ba? Pait ang matitira. Bakit kanyo? Matatalo na silang lahat eh. Baka hindi nyo nalalaman. Kahit yung mga ginagawang survey. Abay, dinadaya na nila, 'di ba, Chris Ulo? Dinadaya na nila eh. Kita nyo. Nagpalabas sila ng survey nila. Nangunguna daw si Pastor. May nag-message pa sa akin. Naniwala pa. Sabi niya, ano na ba nangyayari sa Pilipinas? Bakit si Kibuloy na number 1 pa sa survey? Hindi ho. Yun ho ay fake news nila. Di ba? Yun ay fake news nila. Opo, para nga kasi nga desperado na sila. Desperado na sila. Kapag ka nangyari pa na matuloy ang halalan at halos wala nang lumusot sa mga manok nila o yung isa, abay, bumitaw na. Bumitaw na si Manong Chabet. Sabi ni Manong Chabet, magaling yun eh. Sabi ni Manong Chabet, hindi na ako tatakbo. Nagbago na isip ko. Paano mga kababayan? January ngayon. January, February, March, April, May. 5 buwan na lang eh. Hindi pa rin umaangat. Nasa dulo pa rin. Nako. Kaya mga kababayan, si Marcoleta. Baka si Marcoleta mga kababayan, hindi na yan maano eh. Hindi na rin yan tumuloy eh. Pero parang atapang-atao ngayon eh. Sabi niya, ako kasubuan na ito. Kasubuan. Tutuloy-tuloy na ako. Kahit na sinisiraan ako ng mga nang-agaw ng hopya. Sabing gano'n, no? Putek na mga kababayan, no? Iba. Hoy, Kong Marcoleta. Ayaw na, wag na. Mapapahiya ka. Diba? Mapapahiya. Ano sabi nito? Si Luka-Luka. Wala. Ayaw nila ng pagkakaisa. Kaya wag na kayong umasa. Asa pa ba kayo rito? Napaimbita sila sa INC. Ngayon, naintindihan ko ang INC na ang kanilang layunin ay para pag-unite ang bayan. Pero Ganun din si Pangulong Bongbong Marcos.
parehas po ni Pangulo ng mga Iglesia ni Cristo. Ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos ay mapagkaisa tayo. Pero itong mga kalaban natin sa kabilang kampo na madilim, oo, at punong-puno ng kasamaan, ayaw nila ng pagkakaisa, mga kababayan. Oh, di ba? Maliwanag ho yan. Galing na mismo sa mga bunganga niyan. Di ba, mga kababayan? Kaya nga ho itong mga kampon ng kadiliman, sanay nang mapahiya. Hindi na ho yan titigil. Kita nyo, hindi sila titigil, mga kababayan eh. Biruin ninyo, ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, kapayapaan. Ang gusto nila, pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Itakwil, gano'n. Itakwil ang adiktadura. Putik na yun, adiktadura. Isa pa itong sino to? Yung dating kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Vic Rodriguez. O ano sinasabi? Sabi hindi ho. Ako ho Ako ho hindi ko na ho kailangan niya mga posisyon. Unggoy! Hindi mo kailangan ng posisyon? Bakit ka pa tumatakbo? Diba? Nasaan ba? May video ba tayo? Tayo ng boss fight. Tignan mo, baka meron. Tignan mo. Para makita nila kung meron tayo niyan. Wala. Baka nandito. Baka nandito naman. Wala. Wala na yun kasi wala nang halaga yun eh. Bakit pa natin nga naman ipapakita? Wala nang halaga yung mama. Diba? Kaya nga eto mga kababayan, isa pa. Yan Anong gagawin? Ayan, dito na tayo sa dulo dahil wala naman tong kwenta. Pakinggan nyo to mga kababayan. Sa inyo. Good luck sa inyo, matatapang kayo eh. Parang gusto nyo pa magkabati. Yun ang gusto ng Iglesia ni Cristo. Magkabati-bati at yun din naman ang aking mga kababayan. Ako payag din dun eh. Magkabati-bati. Gusto nyo pa bang umabot ng 2028? Yun ang gusto namin eh. Umabot, tapusin dahil binoto ng taong bayan eh. Itong baliw na to, mga kababayan, hindi yata naiintindihan eh. Na binoto ng taong bayan, kailangan matapos ang termino na niyan. Kung meron kayong issue, dalhin nyo sa korte, pa-impeach nyo. Dalhin nyo sa kongreso, mag-file kayo ng impeachment doon. Ganun lang naman yun eh. Pero puro lang kayo batikos ng batikos, wala naman kayong ebidensya. Diba? Wala. Ngayon mga kababayan, meron pong pagpupulong mamaya. May pagtitipon na naman. Nako! Parang ang niluluto ngayon. Ang pinaplano ngayon mga kababayan, magsasama-sama lahat po ng mga hinahangaan yung vlogger at pupunta ng NBI para ireklamo na ito. Biruin ninyo, hindi na ho yung vlogger ang pinagbabantaan eh. Pati pamilya pinagbabantaan nito. Alay. Okay. Kaya ayoko pumunta. Di wag kang pumunta, wala ka naman bilang eh. Akala mo ba kailangan ka ng Iglesia ni Cristo? Umipon muna kayo, Umipon muna kayo ng singdami nung rally ng Iglesia ni Cristo bago ka magmalaki. Tama, mali? Hindi nga sila makaipon eh. Diba? Kita nyo, hambog din eh. Hambog din mga kababayan. Bakit? Sabi niya, kaya hindi ako pupunta. Kala mo may bilang siya. Ang tanong ko ba, nakaipon ba kayo kahit na katiting na dami ng Iglesia ni Cristo para magmalaki ka? Pag pumunta ka ba doon, makakadagdag ka sa dami nila? Mga boss, malabo. Kaya etong mga ito, sa sobrang sama ng loob nila, na hindi na umayon ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo, mga nagwawala na. Nagwawala na sila mga kababayan. Samot-sari ng mga fake news. Dinadala kung saan-saan. Ang mga iglesia daw ay nasa EDSA Shrine, nasa ganito, nasa ganyan. Nako.
Wala, mga kababayan. Tapos na ang karera ng mga Duterte sa 2025 election. Bakit kanyo? Sa ginagawa nilang yan na ayaw pa nilang makipagkasundo, lalong nakikita tuloy ng mga tao kung sino ang may hangaring masama para sa bayang ito. Diba? Para sa bayang ito, sino ang may hangarin na masama? Ang grupo ni Digunyo. Halatang halata na sila. Pahiyang-pahiya ng malalai. Ay biruin mo, inasahan nila. Mula nang i-announce sa Net25 na magkakaroon sila ng rally, ginamit na ng mga vloggers. Yung mga kampo ni Digong. Sabi niya, nako, eto na, ganun lahat sila, di ba? Yari na, may mangyayari, lagot kayo, ganyan, ganito, bababa na sa pwesto. Nakita nyo ano nangyari? Hindi bobo si Pangulong Bongbong Marcos. Kung may bobo man na leader ngayon, yung vice-presidente nyo, yun mahina ulo. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Tama, mali. Eto, mga kababayan, galit na galit eh. Ano? Ayaw niya sa bangag. Ngayon, parang naniniwala na siya sa bangag na presidente. Merong bangag. Para bang naniniwala na daw ba kayo? Na naniniwala kayo sa bangag na presidente? Ay, nako, kagabi, niliwanag ni Pebbles Cunanan, ni Pebbles Talakera, na ginawa nilang malisyoso yung ginawa nilang source para ibintang na adik si Pangulong Bongbong. Nakita nyo? Niliwanag na yan. Kaya nga sabi ko, Mami Pebbles, gumawa ka ng video niyan. Kasi ikaw lang makakapagpaliwanag patungkol dyan sa ginamit nilang propaganda na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi nyo tanongin si Vic Rodriguez? Dahil si Vic Rodriguez ay malapit na malapit, kanino? Kay Pangulong Bongbong noon. Tama, mali? Bakit hindi nyo tanongin si Vic Rodriguez? Manggaling sa bunganga niya, sabihin niya, adik talaga, adik. Tama, mali? Kaya ngayon mga kababayan, hindi naman maitatago yan. Yung ganyang mga estilo at mga propaganda ng mga kabila, hindi maitatago. Bakit kanyo? Nag-aaway-away sila eh. Nag-aaway-away po sila. Sabi ng ating Pink Palaka, Boss Mike, naiinis kami kay Vic Rodriguez eh. Hindi namin alam kung kakampi talaga to eh. Sabi nila, Hoy, Vic Rodriguez, naiinis sa'yo. Yung grupo ng mga Duterteng iba dyan, marami. Sabi nila, naiinis kami dito kay Vic Rodriguez. Ilang beses umaakyat sa entablado, ayaw pang diretsahin na adik talaga si Presidente. Bagkos, ang panawagan niya lang, magpa-drug test. Bakit hindi na lang niya sabihin diretso, adik si Presidente? Kaya ngayon mga kababayan, yung mga karamihan, sabi ng Pink Palaka ko, galit na galit kami dyan. Pakiramdam namin, ginagamit lang kami ni Vic Rodriguez. kaya mga kababayan, sila nag-aaway-away. Diba? Tama, mali. Kung meron man na magsasabi, si Vic Rodriguez yun. Malapit kay Pangulo yun eh. Bakit hindi masabi ng diretsahan? Sabihin ni Vic Rodriguez, totoo, nakita ko, nakasama ko. Habang nasa meeting kami, nagdodroga talaga eh. Diba? Yan ang sinasabi ko. Wala, diba? Wala silang ebidensya. Ayon din kay Roque. Of course, wala pa namang ebidensya na gumagamit talaga ng droga si Presidente. Sila na may sabi. Tapos ginagamit ng mga engot, tangat, mangmang na bawal saan? Sa rally. Pero dito sa channel na to, welcome yung mga yan. Diba? Dito, sabi sa'yo magpa-hair follicle.
Madami kayo, pare-pares kayo, bitay kayo. Mabibitay kayo. Sorry sa inyo. Good luck Mabibitay daw tayo. sa inyo. Matatapang kayo eh. Parang Tatapang talaga kami dahil nasa tama kami. Tayo ba hindi tayo tatapang kapag alam nating nasa tama tayo? Mga kababayan, nasa tama tayo. Oh, nasa tama tayo. Kaya mapanatag kayo. Hanggat nasa tama tayo, mapanatag tayo. Kaya ano? gusto nyo pa magkabate. Oo. Gusto nyo pa bang umabot ng 2028? Okay. Kaya ayoko pumunta. Oh, yun, mga kababayan. Yun, mga kababayan. Ayan. Pupunta si Ka Eric sa Quirino Grandstand. Makikihype sa... Sisingit yung mga... Si Eric Celis na kalbo. Hindi naman napapansinin yun. Eto pa, mga kababayan. Oh, eto pa, nalaman ko. Ayon sa ating Pink Palaka, mga kababayan. Alam nyo ba na ang Kapatirang Iglesia ni Cristo ay pinuntahan ang opisina ni Speaker Martin? Nako! Lalong mga mga ito, manggigigil. Oh, ang Kapatiran, ayon sa Pink Palaka, di umano, ay nagpunta ang kawani ng Iglesia ni Cristo at hiningian ng message mga kababayan para sabihin ipakita doon sa kanilang gagawing rally. Patay kayo. Kaya mga kababayan, abangan ninyo. Magngangangal lalo yung mga yan. Di ba? So paano yan? Sabihin mo, Boss Mike, hinihintay ng mga PBBM vlogger si Dado sa grandstand. Ayun, nandoon yung mga kapatid natin. Hay nako, mga kababayan. Eto pa na, ano pa ba ito? Ano pa ba yung mga pinaglalagay ng admit ka rito? Wala naman na halos. Ito, ano? Kaya nga itong si Dado yan yung mga yan Troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Nako, kita nyo. Yan ang yan ang nagpapasama lalo. Nakikita na ng taong bayan, nakikita na ng kahit na sino, ano pa mga grupo ang kinakaaniban ninyo mga kababayan, kitang-kita na talagang desperado na sila. Dahil nga sa mga kapahiyaan na idudulot ng paggawa natin ng mga kaibigan natin, kasama natin, kayo po, kasama kayo, na ipaliwanag at ipahayag, ipakita yung totoo. Desperado na sila. Kaya ang huli nilang baraha ay ipapatay na lang tayo. Ganun ipapatay na lang tayo. Wala na silang choice. Takutin na lang natin yung mga yan. Oo, makukuha natin sa takot yan. Mag-sample tayo ng isa dyan. Sampulan natin ng isa dyan, kita mo, matatakot na yun ang akala ninyo. Yun ang akala nila mga kababayan, hindi nila alam. Bago pa lang tayo sumabak sa ganito, mga kababayan, buo na yung loob natin sa kung ano mangyayari sa atin. Kaya eto si Dado, tandaan ninyo. Tandaan nyo to, mga kababayan. Eto malamang makulong to nang wala sa oras Ewan ko na lang kung saan kulungan. Sa City Jail, sa Bilibid, sa Iwaig, o sa mental. Mamili ka na lang, Dado. Saan mo gustong makulong? Oo. City Jail, sa Bilibid, Iwaig, o sa mental. Yun lang yun. Di ba mga kababayan? So mga kababayan, isiningit ko lang itong live natin. Maraming salamat po sa inyo. Sa 2,800 po na nanonood. Bago sana tayo maghiwa-hiwalay mga kababayan, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Opo, naka 186,000 na tayo mga kababayan.
Sobra pa ng 5. Ha? At tayo'y aantabay sa mga mangyayari diyan sa ginagawang panawagang kapayapaang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Luneta Grandstand. Ano po? So muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabi, mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.